5 ang sugatan kabilang ang isang buntis na dadalhin sana sa ospital matapos mabangga ng tren ng PNR ang sinasakyan nilang ambulansya sa Maynila. Live mula sa Maynila, may report si Trisha Safra. Trisha? Joseph, kasalukuyang ginagamot dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center ang mga sakay ng ambulansyang nabangga ng tren ng PNR kaninang hapon. Pasado alas 3 ng hapon, makikita sa kuha ng CCTV ng Barangay 356 Blumentritt, Maynila na nakababa na ang mga harang sa riles ng tren para wala nang makatawid na sasakyan sa magkabilang linya ng Rizal Avenue malapit sa Blumentritt. Pero isang L300 closed van ambulance ang makikita sa video na nag-counterflow. Tumawid ito sa riles. Sakto namang malapit na noon ang tren at naabutan ito. Sabi ng crossing keeper ng tren o yung taga-angat at baba ng harang, hindi naman sila nagkulang sa babala. Napapalapit na ang tren. Ang lakas na ng busina. Pagdating dyan, bumubusina ng mahaba yun. Nagmistulang nila mukos na papel ang ambulansya ng Barangay 167, Zone 15, District 1, Caloocan City. UP ang harap at katawan ng sasakyan. Basag din ang windshield at mga bintana. Sugatan ang 5 sakay ng ambulansya, kabilang ang buntis na siya sanang itatakbo sa ospital. Kung dito sa riles ng tren at nakababa na po yung barrier natin, kahit po emergency, wag na po nating ipilit. Kasi alam po natin na ang tren ay hindi naman po basta-basta humihinto. Isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center ang buntis na si Marilu Saico, 35 anyos. Dito na siya nanganak. Nakatakda namang operahan ng driver na si Jaime Pagas. Sa JRRMMC din ginagamot ang 3 pa nilang kasama. Tingin ng barangay, kailangan maglagay ng enforcer sa lugar para maiwasan ang mga disgrasya rito. Dagdagan ng enforcer para kahit paano madepensahan yung mga mamamayan natin na dumadaan. Kagaya mga nangyari nakaraan, kasagasaan din na tren, yung mga taong dumadaan, minsan tulala, nawawala sa sarili, kaya minsan nasasagasaan din. Kailangan tutukan pa rin ng mga pulis natin, kapulisan natin, para yung mga taong hindi masyado nakakarinig, maagapan sila. Sabi ng Manila Traffic and Parking Bureau, wala raw nakatalagang enforcer sa lugar nang mangyari ang banggaan. Kasalukuyan pa lang daw isinasagawa ang recruitment ng ikatlong batch ng enforcers at ilan sa kanila ang itatalaga sa Blumentritt area na isa sa pinakaabalang kalsada sa Maynila. Joseph, nag-aantabay tayo ng impormasyon mula rito sa ospital kung kamusta na ba yung mga sugatan na isinugod dito, maging yung sanggol na kapapanganak lang ngayong hapon. Joseph? Trisha, hindi ba napansin ng driver ng ambulansya yung barrier na inilagay sa riles ng tren at nakababa na yun according to the video that you used sa storya mo? Yan nga, Joseph, ang hindi pa natin alam kasi wala pang nakakakausap ng masinsinan doon sa driver ng ambulansya. Dahil nga matapos yung disgrasya, kinailangan siyang dalhin agad dito sa ospital. Kaya kahit yung mga investigador palaisipan sa kanila kung ano ba talaga yung naisip nung driver ng ambulansya kung bakit siya nag-counterflow. Joseph? Yung buntis hindi naman siya sinama, no? Nadala pa rin siya sa ospital at sabi mo kanina, tama, natuloy naman yung panganganak niya? Oo, Joseph, ayon dun sa mga nakakita ng pagdadala roon sa nagdadalang tao, sakay ng tricycle mula roon sa pinangyarihan ng banggaan papunta rito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Pagkalipat daw nung buntis mula sa tricycle papunta sa stretcher nitong ospital, doon daw ito nanganak, doon daw lumabas yung bata. Ayon sa mga nakakita, may malay naman daw yung sugatang buntis at mukhang base no sa kanilang pagkakakita dun sa nangyari mukhang okay naman yung sanggol. Pero ngayon nga nag-aantabay pa rin tayo rito sa ospital para malaman yung tunay na lagay ng mga sugatang isinugod dito, Joseph. Yung sa nakausap ng mga pulis, no, meron pang posibilidad na kakasuhan pa rin yung driver ng tren kahit medyo lumalabas mukhang ipinilit talaga ng ambulance driver na makalusot doon sa riles ng tren. Makadaan doon sa riles ng tren. Oo, sa ngayon, Joseph, kasi medyo kulang pa yung kwento nung buong pangyayari, wala pa yung panig nung driver. At kung babasihan natin yung mga nauna nating nakuhang impormasyon, mukhang sa ngayon, mukhang ang lumalabas mula sa tingin ng pulis, mula sa tingin ng barangay, mula sa tingin ng nakasaksing
crossing keeper, mukhang yung ambulance driver yung nadidiin. Okay. Pero gaya nga sinabi ko, Joseph, hindi pa nakukuha ng mga nag-imbestiga yung panic ng ambulance driver dahil nga sa agad siyang isinugod dito sa ospital at base sa huling impormasyong nakuha natin mula rito sa emergency room, medyo nagkaroon daw ng tama sa internal organs niya yung driver at kinailangan munang maoperahan, Joseph. Okay. Maraming salamat, Trisha Safra.